Una, ipinagbabawal ang pagkain at pag-inom sa loob ng bahay tanghalan. Ikalawa, mangyaring pakilagay sa silent mode o airplane mode ang inyong telepono upang hindi makagulo sa pagtatanghal. Ikatlo, iwasan ang pagbubukas ng telepono at gadget upang hindi makagulo sa pagtatanghal. Ikaapat, kung nais kumuha ng larawan ng pagtatanghal, pakitiyak na nakapatay ang flash. Ikalima, ipinagbabawal ang pagkuha ng video ng pagtatanghal maliban na lamang kung may mahimpulot mula sa Teatro Bagong Tao. At uli, iwasan ang mga di kinakailangang pagkilos at pag-ingay upang hindi makagulo sa pagtatanghal. Iyon lamang po at maligayang panunood. Inihando ng HHS Teatro Bagong Tao kasama ang Kagawaran ng Filipino, ang HHS Artist Society, at ang Sanggu SSC Creatives. Isang dulang inspirado mula sa dulang Hoy Boyet, tinatawag ka na, hating gabi na gising ka pa pala ni Tony Pence. Ito ang dula, Bagong Tao, Epiko ng Kabataan. Diwa ko ay nahihimbing. At sa gabi naman, na ang lahat ng tao ay nahihimbing, ang diwa ko ay gising na gising. Tanging ang kadiliman lamang ng gabi na nakakapagpapayapa sa aking isip. Nilalayo ako sa mundo nating kay saklap at inihahatid ako sa mundo ng ating pangarap. Ito ang tabing ng aking isip. Kulay ng aking karaya. Bagamat isinusulat ko rito ang mga pangambat agam-agam ko sa aking tinatahak na landas patungo sa paparating na bukas. Sa kabila ng aking mga sugat, sa kabila ng aking pagdaramdam, ito ang nagbibigay lakas sa aking bawat araw patungo sa paparating na bukang liwayway. Unang agam-agam ang kamatayan. Makikiramay kami lahat sa pagkamatay ko sa isa-isang mga. Alam namin ang api sa puso, lala ng pagbanat ng mahal sa buhay. Naging matatag at magal. Mabuti pa rin ako ka kahit nangyari ito. Asahan mo, kasama mo rin kami sa pagkangis. Ama ko, nangako mo sa akin di kayo lalaban. Nangako mo sa akin na ang iyong sakit ay maliit na pagsubok lamang. Kung ano pa ako mag-gitara, ano pa ako sa mga assignments ko. Babasahin mo pa ang mga kwentong isinulat ko. Panoorin mo pa ang pag-akit ko sa senior high. Sasabihin mo pa sa akin. Sasabihin ko pa sa iyo mga salita ng ating puso.
panahong parating pa lamang ang mga Kastila. Sa isang gawa-gawang bayan ang ngalan ay banal. Ito ay pinamumunuan ng isang mahusay na pinuno. Kinikilala bilang mahalagang may duno. Siya, si Dato Pulong. Mga kababayan, makipagkasundo na ang bayan at tondo sa mga dayuhang mananako. Huwag mababahala at tayong lahat ay magtatanggol sa bayan ito. Ang lahat ay maghahanda. Bata man o matanda, lalaki man o babae, maging ang mga alipig sa bikini. Sapagkat sa kabila ng ating pagkakaiba, tayong lahat ay tinuturing na mga anak ng bayan ito. At bilang kanyang mga anak, kaya mga kababayan, humayo na at maghanda sa paparating na digmaan. Ang magiting na si Dato Pulon ay ama ng dalawa. Una, si Adlaw, panganay ng 3 taon. Ako ang nauna! Ako ang nauna! Pangalawa naman, si Bulan, ang bunsong may tulong. Napakahusay mo talaga, kuya. Napakahusay, Mandala. Gusto na ang pag-iyak kapatid sapagkat ito ay laro lamang. Kahit naman magsanay pa ako, hindi ko maabot ang inyong husay, kuya. Sapagkat sumusuko ka agad, ikaw ay lalakas din. Anak ka ng ating ama. Kasi ano nga naman, Ara, mahigit naman kita sa palakasan. Ay, sa pagdating na panahon, sa ngayon, hayong kay ama, tutulungan mo pa siyang buhatin ng mga kalakal niya. Ikaw yung mas matanda, kaya ikaw na lang. Lumaki ang magkapatid na malapit sa isa't isa. Nakakita ni Bulan ang aming lakas ng kanyang kuya. Pinagigiliwan naman niya daw ang kamusmusan ng bunso. Ngunit, magbabago ang lahat. Isang masalimuot na araw. Buhay ang iyong kapatid. Walang malay, hindi buhay. Hayaan ko siyang mga kalakal mag-isa, ama. Bagaman batid ko na naglipa na ang buhay sa kanyang dadaanan. Tinala ko ang pinakamamahal kong kapatid sa kapahamakan. Kahit kasama mo pa siya, pinakda ng kapalaran na magtatagpo ang landas ninyo ng buhay. Sinamahan ko si Bulan. Hindi siya masasagpang eh. Patayin muna ako ng nilalang na iyon bago niya masaktan ang aking kapatid. Kahangahangang kapatid. Subalit pagmunihan, buong panahon ba ay makakasama ka ni Bulan upang maging kanyang kasangga sa kapahamakan? Pero, di ba turo ninyo na akayin ng nakatatandang kapatid ang nakababatang kapatid? Akayin oo. Tatapwa hindi buhati. Pagbigay ng payo, gabayang mabuhay ng mabuti, tungkulin ng mga nakatatanda ang mga yan. Adlaw, kailangan mong turuan si Bulan, harapin ang kanyang mga laban. Pagtibayin ang kanyang dibdib, harapin ang kanyang mga laban, tumindig para sa kanyang sarili. Dahil darating ang panahon na mawawala ka sa tabi mo. At mawawala ka sa tabi mo. Mababasagin pa sa porselanang Chino si Bulan. Malaki ang pagkakataon na mabasag si Bulan kung hindi na matututulang harapin ang kanyang mga laban. Kung sa buhaya pa lamang ay talo na siya, paano na kung ang kaharap na niya ay mga dayuhang may natakot-takot na armas? Kailangang pagdaanan ni Bulan ang sarili. Iyon ang tanging makapaghahanda sa kanya. Bigat sa aking loob, ama. Subalit nauunawaan ko na ang aking tungkulin bilang nakatatandang kapatid. Magmula ng araw na iyon, ang pagitan sa pagitan ng dalawang magkapatid. Wala ang malayo na pagkalingan ni Adlaw
digmaan ng bayan. Ha! Hoy! Laban! Matatalang ka ngayon, kaibigang Banog. Napakahusay! Ah! Ngayon, nanalo ko! Dali ko, no? Walang kagulo ang pagsasanay na ito. Bakit naman Banog? Sapagkat kahit sinong dayuhan makalampas sa akin kung tangkain nila pabagsakin ang loob. Kahangang yung kagitingan, kaibigang Banog. Kahangahan kahibangan. Tumi na kalabangin ilalabas ang himangan nitong si Banog. At saan ang nanggaling ng matataling na parasa at signifikan? Hindi mo ako matalo-talo sa pagsasanay sa labanan. Tapos ihayang mo kakarap mo ang mga mananakop. Napaglama ko sa kaawa-awang punalawang kaibigang kali. Kaya, bagaman kaya ko napasok kahit sino. Pinigay ko pa rin siyang panalo. Kahit sino, kaya mo inampaso. Kahit sino. Naligo ba yun, kaibigang Lau? Kahit sino raw, kaya ni Banog talunin. Say, kung gayon, ipagmalaki mo ang mga sinasabi mong salita. Tila ikaw yatang nalampaso, kaibigang Banog. Kung ikaw batay na muog na banal, batay tayong lahat. Napakasarap umilata dito sa lupa. Hayaan niyo na muna ako maimbing bago magsulampat sa amin. Tumarito ka muna. Kaibigang Lau. Alam mo, napagbastahan namin ang paglaming na iyong pakikitungo sa iyong kapatid. Hindi namin sukat akalain na makakaya mong dulutan na matinding sakit ang iyong kapatid sa pagsasanay. Hindi na namatay ang apoy ng tuwa sa loob ni Bulan. Mabuti, ang tuwang yan ang nagpapalambot sa kanya. Ha? Nasaksihan namin siyang lumuluhang mag-isa matapos sa pagsasanay isang araw. Ininsan na namin magbukas ng puso. Subalit napakahina pa rin kasi ni Bulan. Parati naman siya natatalo sa laban. At di, wala lang paso rin siya katulad ng kaibigang ng Sisipanog. Nagparaya ako din ng paso. At akala ko ikaw ay magigibin. Gusto na ang malayo ng pagturing sa aking kapatid. Walang mabuting idinulot ito sa aking kapatid. Sakit ang tanging makapagpapatibay sa kanya. Halina! Ano? Ano? Bulan? Anak, mag-isa ka na naman. Kilala ang kapatid ko. Nang nagsimula ng ang iyong mga pagsasanay, hindi na nila naisagan niya akong nasaktan. Tinanong mo ang kanyang matinding galing sa akin. Nang hindi ko na ako tinugwaya. Muwi-muwi ba talaga ang aking kailangan naman? Masasakit man ang kinikilos ni Adlaw. Kasi sigurado akong pag-ibig pa rin ang nagpapakita sa kanya. Tatawag ko ba iyang pag-ibig? Kahit mapanakit naman ito. Ang pagkasadyang magdulot ng sakit sa kapwa ay hindi kailanman may tuturing na pag-ibig. Subalit ang pagpiring sa kapwa sa katotohanang puno rin ng sakit ang daigdig ay hindi rin maituturing na pag-ibig. Hindi lang bang pwedeng umuwi na lamang sa ligaya? Malayo sa mga anyo? Masaklap na realidad ang sakit at kamatayan Bulan. Nais mo bang kausapin ko yung kapatid mo dito? Hindi naman. Sisikapin ko kung siya sa atin ang pinagpunan. Mabuting pahayag. Nakatitindig ka sa iyong sarili kung gayon ay mahusay din ang pamamaraan ni Adlaw.
Yata, Ama. Hayo na at magsisimula na muna sana. Mga batao ng dirigma! Harapin ang inyong mga katuwang! Kuya, pwede ka bang magpili sa mga dapat na yun? Tulad ba rin yung aking nawawala sa natin kasalanan? Kung nais mong maiwasang masaktan, gamitin ang iyong bisig upang ipagtanggol ang iyong sarili. Subalit kung sana lang ito, tuloy niya man na dapat may pagtitipi pa rin. Walang pagtitimpi ang mga kalaban kapag sila na ay kaharap mo! Ah! Kuya! Kuya! Ah! Tumindi ka at ipagtanggol ang iyong sarili. Kuya! Ang sakit kuya! Ayoko na! Kuya! Hindi Ayoko na! pakikinggan ng mga dayuhan ang iyong mga daing. Gusto na! Hindi mo maabot ang rurok ng iyong lakas. Kapag inuuna mo ang salita, inuuna mo ang luha! Inuuna mo naman ang inyong kamo bago ano yung matatenga kuya. Wala ka ba sa aking kalagayan? Tiyak ka! At ikaw ang bulag sa katotohanan. Hindi ako parating narito para ipagtanggol ka! Ah! Kuya! Sakit na kuya! Sinabi! Magtigil na! Kali, Balog, dalhin sa pinakamalapit na mga kilot si Bulan. Napatatulan po ba sa labas ng bayan? Kung hindi kayang inumin ng mga kilot si Bulan, hayo na! Anak, kailangan mong matutong magtimpi. Pagtitimpi ay maaaring makapatay sa isang tao sa isang laban, Ama. Nakababatang kapatid mo ang kaharap ko hindi kalaban. Nananalig ako, Ama, na nakatago lamang sa loob ni Bulan ng lakas dumadaloy sa dugo ko. Sa dugo natin, hindi ito lalabas kung walang tutulak sa kanya. Mapapatay mo na ang iyong kapatid bago mo pa mapalabas ang kapangyarihan yan. Mahalagang maihanda sa sakit na nakababata sa ating tama. Subalit kasabay nito ang mahusay at mapagkalingang kaplos ng pakikiramay at love. Naramdam kaya ni Bulan ang mga sakit na dinudulot ko sa kanya. Siya ang tanungin mo. Kausapin mo siya puso sa puso. Mga salita mula sa puso ang buong buhay ko. Ibinubuhos sa kanya. Iyan ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Adlaw ang mahusay na pinuno ay hindi lamang mahusay sa pakikipaglaban. Mahusay rin siyang mga usap puso sa puso. Ama, Ito ang iyong kapalaran. Ito ang nakatakda sa'yo. hindi ko ninanais maging dato. Hindi ko ninanais mamuno. Kung hindi mo nais mamuno, anong gagawin mo sa kapangyarihang pinagkaloob sa'yo ni Bathala? Hindi ko nga magabayan ng sarili kong kapatid. Paano ko pa magagabayan ng isang buong bayan ng banal? Katulad ng paniniwala mo sa aking kapangyarihan ni Bulan, naniniwala rin ako sa aking kakayahan mong pamunuan ng ating bayan. Salamat sa pagtitiwala. Pati na ang araw na pinangangambahan. Mataan sa tabing dagat, yung barko ng mga dayuhan. Kaya tinatasan ang mga kalalakihang nasa hustong bulang na pumunta sa tabing dagat na pagdadausan ng laban. Tatasan naman ang mga mandirigmang kabataan, mga kababaihang nasa hustong bulang. Palibutan ang muog ng bayan ng banal. Adlaw ang inatasan bilang maging dato ng tanggulan. Ngunit sama nito ni Adlaw bilang pinakamahusay na mandirigmang kabataan, niniwala siya na kaya niyang magsabayan sa labanan sa tabing dagat. At tingid sa alaman ng ng lahat, iwan ng dato ng banal ang kanyang Kuya! 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 Saan ka patungo? Bulan, hindi panahon para sa ganito. Kailangan mo nang bumalik muna sa banal. Eh, kailangan mo na rin bumalik sa mahog. Wala kaming dato sa
bayan. Hindi naman kailangan ng datos sa mo kung nagapila ang mga kalaban bago pa sila dumaong. At para saan? Upang matakasan mo ang inyong hangarin na maging dato ng banal? Upang sa buhay mo ang inyong hangarin na maging pinakamakapangyarihang batang ng dirigma? Gusto na po nang tumatakbo ang panahon. Hindi talaga ngayon ang oras para sa ganito. Walang kabuluhan ang pagtatangka mong pigilan ako. Kuya! Kuya! Sobra ng pagmamatas mo. Nahamak mo na ang kautosan ng ating ama. Kahanga-hangang pinapakita mo ngayon. Kapatid, subalit gamitin mo ang put mo para ipagtanggol ang muog. Kuya! Sapat na! Sapat na, kuya! Ngayon, maganda kang tumangis muli sa sakit. Magsabog sa tabing dagat. Sama! Patuloy ng magkapatid sa dalampasigan. Ngunit pagdating nila ay huli na ang lahat. Hindi akalain na magkapatid ang tagpo na kanilang madadatnan. Magaman pinagandaan ng gusto ng hukbo ni Pulon. Paparating na palihim na pagsugod ng mga Kastila. Tuluyang nasakop ang bayan ng banal. Napatay ang mga mandirigmong Tagalog ng unang tagpol. Tulad ng inaasahan sa kahit anong labanan. Kulay dugo ang dalampasigan. Patay ang mga mandirigmong Tagalog. Ama na rito ay si Dato Pulon. Ama. Kay bilis ng kanilang pagkilos. Nababagsak kinamog! Nababagawasak ito! Kailangan na natin magpatuloy balis. Abutin na tayo. Babalik pa ba tayo sa banal? Tapos ang kamahinaan ng mga tayuan ng banal. Wala na tayo mauwian. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ating bayan at ikaw ang lima. Ating dato. Ikaw na, at ang bagong dato ng banal. Ano na ang gagawin natin datuan daw? Sa kabundukan ang pansamantala nating kaligtasan. Ha? Paano na si Ama? Paano na ang mga nasubing kababayan natin? Sa banayad na dagat na natin ipagkakatiwala ang kanilang mga bangkay. Ama! Ama! Bulan, tama na ang ganitong mga reaksyon. Di panahon ngayon para sa kahinaan. Magpagtulog sa para sa buhay ng kanya sa kailangan. Pwes, hayaan mo na akong maging pinakamainang kilala sa buong daigdig. Ayun na! Ama! 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 Biglaang nadadalaw ni kamatayan. Nagpapali ka na susugatan. Matalas niyang kalawin. Namatay ang namatayan. Una, namatay. Pilitang iniwan mga pag-aasaw at pagdidili-dili. Pangalawa, ang namatayan. Tumak sa luha. Nalulunod sa mga alaala. Malapit sa puso na hindi man lamang maayos na nakapagpaalam. Nalulungkot ko mang sabihin, dalawang beses tayong masusugatan ng kamatayan. Pagkat tiyak, bibilang na tayo. Bukas makalawa, isa sa dalawa. Payapa nawa ang iyong kaluluwa, Ama. Naway maging tanod ka sa bawat akbang ng aming buhay.